Ka-Express, eto ang tanong na binubulong ng maraming Pinoy sa basketball scene. Ibabalik pa ba ni Kai Sotto ang tiwalang halos nawala na? O gaya ni Joel Embiid, tahimik lang siyang binubuo ngayon, pero ang pagbabalik ay mas malakas pa kaysa dati. Nung una nating nakilala si Kai, siya ang batang 7'3" phenom na sinasabing magdadala ng Pilipinas sa kasaysayan ng NBA. Pero ngayon, sa tahimik niyang laban sa rehab, may konting alinlangan na. Hindi dahil hindi siya magaling, kundi dahil sa katahimikan na bumabalot sa kanya. Pero kung babalikan natin ang kasaysayan ng NBA, may isang pangalan na may mas grabe pang pinagdaanan, Joel Embiid. Injured siya for 2 full seasons, tinawag na bust, sinabing hindi tatagal, pero ngayon MVP. Isa sa pinaka nakakatakot na big man sa buong mundo. So ngayon isipin mo ka-Express, kung si Joel Embiid nga, bakit hindi si Kai? Si Joel Embiid, hindi lang basta NBA superstar ngayon, siya ay ehemplo ng comeback. Nung na-draft siya ng Philadelphia 76ers noong 2014 bilang 3rd overall pick, maraming umasa, pero agad siyang nawala sa eksena dahil sa matinding foot injury. Sinundan pa ito ng back problems, 2 taon siyang hindi nakita sa court. Ang iba, sumuko na, tinawag siyang wasted pick, pero sa likod ng mga pintas, bumuo siya. Tahimik, walang pa-showbiz, ginamit ang oras para patibayin ang katawan. At nang bumalik siya noong 2016, hindi na siya Embiid na project, siya ang Joel Embiid na MVP material, 30 plus points per game, defensive monster, a living comeback story. So ngayon, balik tayo kay Kai. Sa kasalukuyan, si Kai ay nasa matinding rehab phase matapos ang kanyang ACL injury na nakuha niya habang naghabol ng NBA Summer League opportunity. Pero ito ang hindi alam ng marami. Habang iniisip ng iba na nawala na sa eksena si Kai, ang totoo ay binubuo niya ang kanyang sarili. Tahimik man ang bumabalot sa paligid at ayon sa mga insider, na nag-gain siya ng 10 kilos na puro muscle mass, hindi lang ito simpleng recovery, isa itong transformation. Tara't himayin natin ang pagkapareho. Si Joel Embiid ay 7-footer, may finesse game, may shooting touch at shot blocker. Si Kai, 7'3", may soft hands, may 3-point range at natural na rim protector. Pareho silang tiningnan ng mga tao noon na masyadong payat, masyadong injury prone at baka hindi kayanin ang physicality ng modern basketball. Pero parehong may matinding skill set, parehong tahimik, pero parehong gutom. Ang tanong, handa na ba tayong maniwala ulit? Isa sa mga dahilan kung bakit umangat muli si Joel Embiid ay ang pagkakaroon niya ng solid support system, NBA-level rehab, sports medicine at veteran mentors. At sa kaso ni Kai, wala siyang G-League o NBA team na umaalalay ngayon, pero may isa siyang bagay na mas matindi pa kaysa support staff, ang pressure at inspirasyon ng isang buong bayan. Ang mga Pinoy. Ka-Express, hindi ito maliit na bagay. Ang tibay ng loob na dala ng bawat Pinoy athlete na naglalaro para sa bandera ay mas matindi pa kaysa $1 million rehab programs. Kaya habang ang ilan ay tumatalikod na sa Kai Sotto hype, ang mga tunay na nakaintende sa proseso ay tahimik lang din na umaasa. Dahil hindi na ito tungkol sa hype, ito ay tungkol sa redemption. Hindi ito tungkol sa kung sikat pa ba si Kai sa social media, kundi kung gaano siya kahanda sa kanyang pagbabalik. At sa mga nakakaalam kung gaano kahirap bumalik mula sa ACL injury, ang makitang si Kai na nagtitraining, nagbubuhat at tahimik na nagpapalakas ay isang napakalaking bagay. Sa kabilang banda, habang ginagawa ni Kai ang kanyang pagbabalik, mas lalo namang tumitibay ang Gilas Pilipinas. Sina AJ Edu, Carl Tamayo, Junmar Fajardo at Justin Brownlee ay nagtatayo na ng bagong sistema kasama si Coach Tim Cone. Hindi lang ito basta-bastang training camp, ito na ang foundation ng isang bagong era. Pero eto ang twist, paano kung ang Kai Sotto na bumalik ay mas malakas, mas matalino at mas gutom pa kaysa dati? Mas magulo, di ba? Imagine natin to, October 2025, Gilas Tune-Up Game, biglang inilista si Kai sa lineup. Hindi na siya yung batang naghahanapan ng identity, siya na yung 7'3" tower na may bagong katawan, bagong confidence at bagong apoy sa mata. Sa tabi ni AJ Edu,
bubuo sila ng pinakamalakas na twin towers sa Southeast Asia. Ngayon, isipin mo kung anong klaseng team ang magiging gilas pag magkakatotoo ito. Pero teka lang, hindi lang basta dahil sa injury kaya sinasabing kay Soto comeback. Ang comeback na to ay laban sa expectations, laban sa pressure, laban sa narrative na baka hanggang hype lang siya. Pero kung si Joel Embiid nga, tinapos ang mga duda at naging MVP, bakit hindi natin mabigyan ng parehong chance si Kai? Well, hindi lahat ng kwento ng injury ay ending agad. Minsan, ito ang simula ng pinakamatinding chapter. At kung may atleta na kayang isulat ito para sa bayan, isa na doon si Kai. Ka-Express, hindi pa ito ang ending. Sa totoo lang, baka nga nagsisimula pa lang ang totoong kwento ni Kai. Sa bawat araw na lumilipas sa gym, sa bawat repetition na ginagawa niya sa ilalim ng tahimik na spotlight, binubuo niya ang katawang kailangang maging sandigan ng bayan. Hindi madali ang pinagdaanan niya mula sa pangarap na makapasok sa NBA hanggang sa injury, hanggang sa unti-unting pagkawala sa headlines. Pero gaya ni Joel Embiid, minsan kailangan mo talagang dumaan sa dilim bago sumikat ulit ang araw. Kung si Joel Embiid nga ay sinulat muli ang kanyang destiny at pinatunayan sa mundo na mali ang mga pagdududa sa kanya, may karapatan din si Kai na ipakita na mali ang sumuko sa kanya. Ang gilas ngayon ay mas matibay, mas buo at mas gutom sa tagumpay. Pero kung sakaling dumating ang araw na muling tumapak si Kai sa hardwood bilang bahagi ng ating national team, hindi lang ito simpleng pagbabalik, isa itong panibagong yugto, isang deklarasyon na ang Pinoy, kahit ilang beses pang madapa, ay babangon ulit. Ka-Express, kung susuriin natin ang lahat, mula sa injuries ni Joel Embiid hanggang sa katahimikan ni Kai, makikita natin na ang tunay na lakas ay hindi lang nasusukat sa katawan. Nasusukat ito sa tibay ng loob. At kung si Joel nga, na halos binura na sa eksena ng NBA dahil sa kanyang sunod-sunod na injury, ay bumalik at naging MVP, walang rason para isukon natin ang ating tiwala kay Kai. Ang pagbabalik ni Kai ay hindi lamang tungkol sa basketball, isa itong simbolo ng pagbangon. Mula sa isang batang puno ng hype, ngayon isa na siyang atleta na pindanday ng sakit, pressure at katahimikan. Ang kilos niya ngayon ay hindi para ipakita ang sarili sa kamera, kundi para ihanda ang sarili para sa mas mabigat na laban para sa bansa. Kung tunay ngang nakadagdag siya ng 10 kilo na muscle at kung ang balak niyang magbabalik sa October ay matupad, Abaka Express, mas handa na tayong tumindig at sumigaw muli ng Kai para sa bayan. Hindi siya ang batang project ng Pilipinas noon, isa na siyang lalaking haligi ng kinabukasan. At eto ang Express Info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.